So, yun, after graduation mo, paano ba to? Kasi ako curious ako eh. Sure. Kasi, nagugulat ako, kunyari, sa isang clinic, minsan iba-iba yung nagiging doktor, nagiging ano ba yun, parang, ano ba nangyayari doon? Bago ka Okay. maging business owner, nagtayo ng sarili Alright. mong clinic. Yeah. And of course, gusto ko rin malaman, bukod doon sa naging bold move mo, unplanned, no business Yes, plan, no yes. everything na para bang dumilat ka na lang, tapos Jump. jump, Mm. bili ka na ng upuan, bili ka na ng equipment, di ba? It's millions, di ba? Oo, Pero yung ano yung gusto kong itakal natin yan, no? Paano humantong sa ganun? Whereas meron ka na namang pinapasokang napapractice mo yung ano mo, di ba? Yung pagiging alright. dentistry mo. Sige, sige. So, okay. Very, very tricky, no? So, yung unang board exam ko, Mhm. I didn't get it. Hindi ako pumasa because I was coming from a very stressful environment. Nagre-review naman ako, pero alang Hindi talaga. dumidikit. Yes. And then, nagre-review ako, nag-review center, 2 review center. Mm. Kasi one from habang hindi pa ako nag-graduate, pero graduating na, nagre-review center na ako noon. And then after ko graduate, nag-review center pa rin ako. Hindi, wala talagang Wala talaga. nag-stick. Oo, kasi yun yung time na yung uncle ko in and out or maya-maya nagre-review ako, Lev, dalhin mo ako sa hospital. Okay, kuya, pag-drive ko siya, punta kami sa ER, gano'n, Oo. ganong level. Okay. Yes. So, and then, hindi nga ako nakapasa. And then sabi ko, dalhin mo ako sa bundok. Mm. Sabi ko sa tatay ko, kasi bundok, what I meant sana, somewhere, D&D. hindi na ba, yung hindi ako ma-reach ng Mm. one phone call away. Mm. Kasi hindi ko rin kayang pabayaan. Yeah. Like, sabihin, dalhin mo ako sa ospital, tapos nandyan lang naman ako somewhere sa ibang bahay lang. Mm. Pupuntahan ko yun, dadalhin ko siya sa ospital eh. Mm. So, sabi ko, dalhin mo ako sa bundok. And ang naisip namin yung SMDC Winds. Mhm. So, doon ako nag-review. Doon. Nag-rent ng unit, nag-review ako doon. Every weekend, binibisita ako ng family ko. And then after nun, Sunday, uwian na. Ano na naman ako, mag-isa lang. And I wouldn't say na nakapag-review talaga ako. Pero, parang nagkaroon ako ng parang quiet peace. Oo. Tapos, yun. At your own pace eh. Oo, yung own pace Diba? ko. Actually, hindi ko natapos lahat ng notes. Wala talagang, pero maybe, ito nga yung sinasabi nila kung sa'yo, bibigay sa'yo in God's perfect time. No? So, mag-Holy Week. And then, parang, in a sense, ito yung time na parang yung quiet down. Yung hindi ka dapat mag-review. Yung sabi nila, di ba? Yung parang pahinga. So, punta ako doon. Still, with the reviewer. With the reviewer. Oo. Tapos pagdating namin doon, unfortunately, yung uncle ko passed away nung punta namin doon. So, it really broke me. Talagang, anyway. So, pagbalik, yun, feeling ko siya yung nagpasa sa akin sa exam. And then, okay naman, di pasado na nga. Tapos itong si uncle kong isa, yan na, natuluyan na ICU na. So, after receiving the PRC title and all, hindi ko talaga na-practice agad. Siguro mga 4 months pa after. Kasi November 17 pa ako nagka-work. So, ideally, doon ako sa clinic ng auntie ko. Pero this time kasi yung in and out na siya, papunta na sa Australia, babalik dito. Australia, So, parang ikaw na yung pumalit. Yes. So, ideally, ako dapat. Kaya lang, okay. syempre, ako wala pa akong experience. I want to Ah. gain experience. Si tita ko na isa, si Tita Mac, which was this time nasa Canada siya, hindi ko siya na-send off papuntang Canada kasi nga nagpaka-isolate ako doon. But anyway, nung nasa Canada na siya, dito ka mag-work sa friend ko. O sige, pagpunta ko kay friend, kunyaring interview lang, pero di ba, pasok na Pasok agad ako. na. So, parang ang smooth ng everything. Oo. So, hindi, joke lang. In-interview naman niya ako, pero yun nga, kasi, andun na eh. Pero hindi rin smooth Kasi, Oo. di ba, parang ang bigat kaya nung nangyari. Oo. Parang, pero believe ako sa'yo kasi despite of whatever happened, nakapag-review ka pa rin. Oo. Di ba, nag-exam ka pa rin. Nag-exam ako. Nag-pursue ka pa rin, di ba? Parang,
Parang sa ibang tao, pag ganun ang nangyari, Ayoko na. tigil na, di Oo. ba? Pero hindi, yung sa'yo parang, Nag-try ako second grabe, time. no? Kasi pag third time, hindi ka pa rin pumasa. Doon ka palang refresher. Oo. Di pa naman ako doon. ako dumating doon. So anyway, nandun na ako sa point nga na ICU yung uncle ko. Nandun Mm. ako, tutulog ako sa bleacher sa ospital. Oo. It's very humbling. Talaga. Kasi parang hindi mo, yung parang alam mo yung proudness na gusto mong ilabas. Mhm. Kasi nga, kakapasa ko lang, pumasa Ah, ako. Wala, hindi ko yan wala. mapakita doon. Kasi nga, anong gagawin ko? Dentista ka, tapos nandiyan ka Tama naman, lang. di ba? Tapos, syempre, dahil nga mahal-mahal ng ICU, dentista ka, hindi mo Oo. mabayaran. Oo. Yung kapagraduate ko lang kasi, hindi mo naman masabing ganon, di ba? So, parang it's very humbling na, wala. Wala talaga yung title at all. Oo. Dentista ka o ano ka, basta nasa hospital ka, basta ikaw yung pasyente, ikaw yung may pasyente, wala. Wala, Walang no amount of money can take you away from sickness. Only God. Kasi wala talaga. Kung mamamatay ka, mamamatay ka. Kahit nasaan ka. Yun yung one of the mantras na nagamit ko kaya natanggap ko yung loss ko with my uncle. Mm. Yung sinasabi sa akin ng mom ko, kahit nasa Manila siya, na mapapagamot natin, kung mamamatay siya, mamamatay siya. Kasi it's very tragic yung nangyari sa Romblon. Mhm. Kasi, alam mo ba, sinundo kami ng ambulance kasi nga okay, yung Holy Week, di ba? So, Yeah. nakabakasyon ng mga doktor. So, Monday ko pa siya napacheck na and then Monday, yung lungs niya parang almost none na. Talaga? Oo, tapos sabi kailangan tatapatin na kita, sabi nung parang best doctor in town Oo. na nandoon. Natatapatin na kita, ganyan-ganyan. Dalhin mo na to sa Ojongan, sabi niya gano'n. Ojongan is parang Manila. Parang gano'n. At sa Cavite kami, punta kami Manila, gano'n. So, okay, in-arrange agad. Ambulansya. Alam mo nangyari, di sinundo kami ambulansya sa amin, no? Dumaan sa dito, hinintay si teacher ganto, dumaan sa ganto, hinintay si ganto, kasi makikisakay sila papuntang Ojongan. Ganun. Yun ang nangyari. So, instead of 30 Dire-diretso. minutes, 45 minutes, siguro na 1 hour and 35, Dahil mga sa mga ganun pa. ganun, Dahil talaga. ang dami pang dinaanan bago kami dumating to think na emergency nga, kaya nga Oo. nag-ano ang ambulance eh. So, parang that time, sobrang nag-regret ako, ba't di ako nagsalita? Oo. Hoy, emergency, hindi ako nag-ganon eh. Hinihintay ko lang talaga na parang yun nga, kasi nga bata pa ako. Parang wala And pa probably, hindi mo pa na, Oo, naunawaan nagagrasp. yung, Oo. di ba? Parang, Hindi ko pa nagagrasp na ayun. Tapos, and then I realized nga, nung nakapasa na ako and medyo may understanding na ako of what happened, sabi ko, ay, delikado na pala talaga yung uncle ko noon. Hindi ako nag-advocate, hindi ako oo. nag-ganon. So, nung mangyayari sa uncle kong Alan na isa, ay sobrang advocate ko. Sobrang baliktad na, di ba? Halos ako na yung gumawa ng mga gagawin ng mga medical Talaga? practitioners kasi binuhat ko siya, nag-number 2 siya sa bedpan, natapunan ako. Hindi ko akalaing magagawa ko yun, nabuhat ko siya, and then, nung mga banda dulo naman, I got help naman na. So, ayun na nga, edi ano na ako, di ba? Naging employee na ako. Ang sweldo ko is $450. A day? A day. Okay. Oo. And I just accepted. Kasi hindi ko alam yung rate. Okay. Hindi ko alam yung rate ko. Hindi ako nag-search. Hindi ako, all I want is to jump to a job kasi gusto kong bayaran yung utang sa hospital. Sa hospital. Yes. Tapos, $450. But anyway, ano lang naman yun? Parang 1 month. Tsaka first lang naman eh. Oo, first November. Parang 15 days nga lang yata. Tapos ginawa na akong 550. Nag-increase din. Parang training. Oo, parang ganon. Syempre sa una. Parang know the rope ka muna. Oo, ganon. So, pero imagine, kung may imagine mo ngayon, wala nang graduate ngayon ng dentist na papayag sa ganung rate. 450, 550. Lahat ngayon ang asking na is 2,000. So you mean to say,
regardless, kahit makailang patient ka throughout the day, fix siya? Yes. Tapos, ang commission mo lang is from general procedures. Like pag magpapasta ka, magbubunot ka, Ah, or mag-ano ka, magpoprosto, yung postizo. then the rest, The rest, wala. Adjust wala, ng braces, wala kang wala. commission doon. Yun yung naano ko nun doon. Okay. So, basically, it's not good paying job. Oo. Pero it's a very, 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 very rich in learning. Yung environment. Mhm. Yung mga senior dentist ko, very generous sa pagtuturo. Mhm. So, hindi man ako nabigyan ng money compensation na malaki. Sobrang yung utak ko ang taba. Skills and knowledge. Ang skills and knowledge, turong-turo nung boss, Oo. Maria Luisa Alberinio. So, yung boss, sobra talagang parang nagtuturo siya eh. So, sila Doc Alvin, yung mga naabutan ko, nagtuturo sila. So, tanungin Kamali kita, ka, tuturuan ka nila. Ganon. tanungin kita, Very good environment. kung babalik ka sa future, sa past na yon, anong pipiliin mo? Yung 2,000 agad, pero walang ganong, o hindi mo mamimit tong mga taon to. Or, the 450, 550, pero na-meet mo tong mga to, tuturuan ka nila everything and so on, so on. Easily yun sa 450. Yun pa rin ang pipiliin mo. Gold, yeah. 2,000, wala akong alam, wala akong kasama, walang ganyan. I don't deserve it. Parang sa akin. Pero ngayon, with my knowledge, tapos bibigyan mo ako 550, wag naman po. Iba na yun, syempre. Oo. Oo. Pero yun nga, if tatanungin ako, babalik ako sa situation na yun, na binigyan ako ng job, na ganun kadali. Mhm. Yung trust nandun, dahil nga sa word of, ng tita ko, tsaka yung iba kong kaklase. And then, yung people, yung mga nakasama kong dentist, nurses, and dental aides, ay, the best. So, Parang, no amount of babalik money ako can dun, exchange yes. for that. Even now, even kung now. makakabalik kami sa ganung setup, Oo. na makakatrabaho ko sila ulit, yes, I would. Kahit wala akong clinic. Oo, sobra. Kasi talagang ang dami talaga nilang alam. So, despite na, so totoo, kasi sa industry ngayon, not just in the dentistry, kumbaga, ngayon maraming fresh grad na nagdi-deem for high salary agad without, the experience, the skills, yung real situation ba? Kasi 'di ba iba naman pag sa schools lang eh. And iba rin ang situation kapag talagang nandoon ka na, 'di ba? Like you, 'di ba? I'm sure meron kang parang culture shock, na shock pas na may ganito palang pasyente, may ganito pala. Hindi naman tinuro sa school to eh. Oo. Actually ngayon, ang nami-meet ko, dalawang klaseng baby dentist kung tawagin ko, no? Kasi nga, freshly grad. Yung isa, sobrang lakas ng loob. Okay. Yung isang dentist, sobrang takot. Yung isang dentist, ito yung product ng pandemic dentistry. Si malakas loob? Si hindi, takot? Si takot. Si takot, okay. Actually both silang product ng pandemic dentistry, and then dalawa nga sila. Yung isa, takot, yung isa, malakas yung loob. Yung takot, siya, dahil nga yung pandemic, medyo parang ang curriculum yata nila lahat is parang online, tapos dummy. Wala talagang real patient interaction. Pero makikita mo yung gawa nila, okay naman. Ang galing naman ng kamay nila. Pero how to interact with patient, takot. yun yung hindi nila ma-develop pa. Yun yung takot nilang develop, which is very easy kapag nandun ka na. So, may ganong baby dentist. May baby dentist naman na, meron siyang 2 branch ng clinic ngayon. Talaga? Mas na niya pa ako, di ba? Talagang siya. And okay na din yung gawa niya. Okay din lahat nung niya. So, talagang nasa tao, I guess. Tao talaga. Yes. So, about you, Doc? Kung ipuput ako sa, yun nga, okay, gusto ko pa rin sila ka-work. Pero, gusto ko pa rin silang ka-work, pero yung bibigyan nila sa akin knowledge, magpo-push through pa rin ako ng gabing dental clinic na akin, pero with them. Kasi feeling ko kung kasama ko sila until now, ang dami kong marami pa rin. Oo, na yun yung kinikrave ko ngayon, yung matututunan ko. So, yun. So, ibig ko sabihin ngayon, nagtayo ka na ng clinic mo, di ba?
And of course, wala naman sa curriculum nyo yung how to start your own business. Meron. Meron. Oo. Talaga, kasama Yes. siya. Meron kaming entrepreneurship na subject. Alright. Yes. Pero ano ba yun, na-apply mo ba lahat yun? Hindi. Or hindi, no? Hindi. Kasi basically parang tinuro lang sa amin yung BIR, paano mag-file, Mhm. anong name, paano gumawa ng name, ano yung legalities ng laki ng name, laki ng ganyan. Oo. Yung ganun lang. Pero Tip of the iceberg lang. Yes, pero yung presyo, magkano Oo. ka magpe-presyo, hindi siya tinuro Hindi sa siya amin. tinuro. Oo. So, ako, yung knowledge ko na to, nakuha ko lang sa auntie ko. Kasi nga, nung nagde-dentist, active pa siya dito sa Pilipinas, minsan nag-washer ako, yung hugasan ko yung instruments niya dati. And then I would hear, and then she would tell me, ganito, dapat ganito yung sabihin mo, hindi ka naman nang lalamang, pero Oo. ganito, ganyan. Para, yung nasa tama lang, yung ganon. So, ayun. Kaya may knowledge ako with pricing and how to talk to patient. Mhm. So, yun yung parang edge ko. So, ano naman ang nangyari? So, nagbukas ka na, nag-apply ka na ng mga legalities mo, you Yeah. have your tools and equipment, you have your place. How about yung mga naging, ano mo na, employee mo na? Kasi ikaw na yung boss eh. Di ba? Ikaw na si Doc Lev. Right. Ikaw na Oo. yung boss Levy. Oo. Di ba? Well, nung first nga ng ang pangalan is Dr. DNL, Dental Clinic. D for Ate Darlene, and then Levy for me. Tapos yung chair ko nandun sa clinic niya. So, yun lang. DIR lang, tsaka yung DTI. Yun lang. Hindi ko alam na kailangan magpa-file, magkaganon. And then when I found out, a year later, di nag-file ako. Tapos ayan na yung mga penalties and everything. And then, 2019, okay. Tapos boom, 2020. Ayan na. Andyan na. Bago matapos si 2019, lumabas na yung DENR, yung sa proper waste disposal. So, medyo, dahil nga kalabas lang niya, yung pera, labas din ang labas. Kasi kung ano-anong permit, kailangan mong paggawa ng sticker, ng tamang basurahan. So, labas din siya ng labas. To think na hindi naman ako nagki-clinic. Kasi nga, nasa isa akong work. Mm-mm. So, parang, okay, sige. Until the pandemic, everything stopped. Tapos, eventually, na-close ko na yung account na yun. Then, nag-open ako ng bago. And then, ang dami pang penalty na binayaran. Kasi hindi Grabe, properly no? na-close nung isa kong, anong tawag doon? Kilala niyo yun eh. Yun, yung runner mo. Yes. Yung runner mo. Oo, yung runner na Yung yun. runner na yun. Nani-run ako. Bilis, parang road runner. Yes. So, yun. Siya ay ni-run niya ako, no? So, ang laki ng penalty ko sa BIR. Talaga, grabe. Yes. So, bago ko pa na-start yan. Tapos, tinatayo nga yung clinic ko. Pandemic din. Pandemic din. Ang galing, di ba? So, parang labas ka lang talaga ng labas 4 nun. years siyang tinayo. Yun lang ha. 4 years yun. Kasi nga, nagka-COVID, yung parents, yung tatay ko nagka-COVID. Pero nabuhay naman siya, guys. So, yun, di ba? So, eto na nga, okay na. Nandyan na ako, floating. Okay, surviving. Sa mga fees, which is very, okay. So, surviving na, eto na, meron akong employees. Yung employees ko, to be honest, they are not full-time. Parehas ko sila. Kasi ako sa sarili ko, hindi ako full-time sa clinic ko eh. So, sila din. So, kapag libre sila, doon lang din kami. Nagki-clinic sa iyo. Pag libre yung oras nila, doon lang kami makapag-accept ng patient sa clinic. Kaya by appointment sa clinic. Sa ngayon? Yes, sa ngayon. Siya. Kasi nga parehas kaming tied to other employers. So, essentially, hindi pa rin ako 100%, pero muntik na. Last year, 2025, yung pinaka-touch ko na feel ko yung boss na ako na parang hindi ako makatulog, hindi ko alam kung may pampasweldo ko. Yung ganon. So, and then, yan, eventually, nahanap ko naman yung momentum and then yung tamang policy na parehas kaming panalo. Panalo kaming lahat. Walang talo. So,
nahanap ko naman yon, pero yun lang yung maikling panahon, naiisipin ko, anong papasweldo ko? Parang sobrang hindi pa ako siguro ready 100% to be in that position again na meron akong alam kong may kailangang umaasa na may susweldo. Tapos wala akong mabigay. Pero ayun, buti na lang talaga meron ako nung yung meron ako up until now naman, yung parang reliever duty, nagre-relieve ako, and then it pays good. Mm. Ay, yung dinadasal ko bago mag-payday, may duty ako doon para yung kikitain ko doon, ipang-susweldo ko sa kanila. Oo. Ganon sad-sad yung time na yun. And then, until later ng 2025 na hanap ko na yung footing ko. So, I decided really na hindi pa ako makakapag full-time sa clinic ko. So, I really need to be an employed dentist muna. So, at now, I'm an employer, pero employed din ako. So, Double ayun, slash. double slash. Grind bang. Ganun. So, yun. Hindi, kasi nga, nagkaroon ka ng ng parang pebbles na penalty dito, requirement doon, labas dito, labas dyan. So, parang ang nangyayari sa'yo dyan is, china-challenge ka talaga ng clinic mo. Meron bang moment doon na sinabi mo sa sarili mo na, benta ko na lang kaya lahat to kasi stress na ako di ba? Tas lagi pa ako na hindi ka na makatulog dahil wala ka na mapasahod, di ba? Ang dami, kumbaga, nagkaroon ka ba ng realization na, kung pasok na lang ulit ako sa isang clinic, at least doon, hindi ako mag-aalala ng mga permits, walang BIR, walang taxes, walang employee, wala akong problemahin. Meron ka bang gano'n na na... Yes. Yes, Your Honor. Yes. Hindi, kasi talaga, yes talaga. Isang malaking yes. And that's why right now, employed ako. Ng 3 days for other clinic, and then regular ako ng every first Sunday of the month for the other clinic. Mm-hmm. Pero one thing I learned, hindi na ako magpo-full-time sa isang clinic. Sa isang clinic? Yes. So, medyo taxing siya with everything. Mm-hmm. So, mas okay na ako sa 3 days ako dito, 1 day ako doon per month. And then the rest would be for me and for my clinic. For clinic. Oo. Hindi ko na kasi siya mag-give up. Number one, I'm a very sentimental person. So, kung makapunta kayo sa clinic ko, makikita niyo lahat na may personal touch. Ganda ng clinic ni Doc. Yes, hindi naman. Actually, kakaiba. Kasi syempre yung clinic na gusto mo, very neat. Very hindi. Always white lahat yan. Oo, di ba? Yung pero parang yung sa'yo, malinis, di ba? Yung araw mo madumi. Hindi Hindi. Very magic yan. Kasi si Doc Lev, hard, di ba? Die hard fan tayo ng Harry Potter. Yeah, Potterhead ako. Tapos, yun nga, with me kasi, parang I associate things na, pinangalanan ko na tong ganito. Dapat ganito yung theme niya. Mahilig ako sa ganun debut ko, para akong Tinkerbell. So, lahat ng doon, di ba? Parang gusto ko theme na ganito yung pangalan. Tapos pagpasok mo, hindi mo ma-feel yung pangalan. Yung pangalan. Yes. So, halimbawa, Teki David, pagpasok mo, walang kateki-teki, di ba? Pero hindi. Here, pagpasok mo ng Teki David, may Iron Man collection. That speaks a lot for technology. Di ba? Ito, Odonto Reparo, pagpasok mo, wala man lang ka-magic, di ba? So, very magical, di ba? So, yun naman, sobrang magical. Hindi mo alam saan pinto ka papasok. Hindi mo alam CR na pala. Okay, so, yun. Just a snippet. Pag napunta kayo sa clinic ko, it's very touched with Harry Potter universe. So, kung ma-imagine nyo, parang, in a sense, Studio Gilby, yung parang cluttered. So, Doc. Maraming ganun. Last question tayo. Yes. Ayan. So, Doc, last question tayo. Yo, sure. Hindi naman sa last. Parang 2 na lang. Last 2. Last 2 na lang. If meron kang may advice sa mga women, or not just women, di ba? General, mga next generation natin, would you advise na mag-business din sila? Or wag na? For you, what would you advise to our viewer? Okay. Kasi for me,
kung ano talaga yung sa'yo, yun eh. Mhm. Talagang trial and error. So, hindi ko sasabing pigilan kitang mag-open. But based on my experience, huwag ka nang tumalon ng hindi ka sure. Pag-aralan mo muna. Pero siguro naman, ano na to, so everyone, ako lang talaga yung hindi nag-aral. Well, kasi nga, in my circumstances, I'm very hungry to earn, to Mm. pay for the utangs. So, go, go, go. Lalo akong Lalo naduldaos-dos. nagka-problem. Yes. So, maybe, informed decisions na lang Mm. palagi. So, opening up a dental clinic nowadays is very, very expensive. Kasi dumami na yung kailangan nating bayarang certificates and all. And if given a chance or an option again to redo everything, I would opt not to open my own dental clinic. Pero may dental clinic pa rin ako sa bahay. Like for my kamag-anak, or to Mm. accommodate my passion, to practice ng mga skills ko, mag-open ako. Pero to open full-blown business nowadays, sa panahon ngayon na very uncertainty, kaliwat kanan, hindi pa sure yung mga certificates and all na mga certification na yan, Mm. I would not open. Hindi ako mag-open. Ang daming dental clinic dyan, mag-apply ka. Or, Yun muna. pero Diba? actually, sa ngayon dahil nga lumabas ngayon, alam mo bang one of every 53,000, I think, isang dentista, 53,000 na Pilipino. Ang Talaga? hinahandle niya. Okay. Sabi ha, hindi Sabi. ko sure. Math yun. So, ayun, sabi. So, ang akin lang, kung meron ka namang capacity, meron kang pera, hindi ka susugal, go. Go for it. Oo. And kung alam mo nga yung pinapasok mo. Pero for someone na yung parang looking for makabawi muna of all the expenses. Wag I muna. guess, oo, wag Wag muna. muna. Pero yun nga, kung meron ka na, yan. Kasi would you believe na I don't have extra money to support, halimbawa, wala akong patient for a week, tapos kailangan magbayad ng kuryente? Wala. So, ibig sabihin, kung wala akong work outside, I won't Wala be able to talaga. pay for the Meralco, Oo. internet of the clinic. Okay. Diba? So, parang yun. Ngayon, nung end of November, 2025, the business is good. Okay yung business. Flow ng patient. Yan dyan, ang dami mo. January. Kung kailan Boom. magbabayad ng mga permits. Boom din Boom. ang Boom. patients. Nasaan na yung patients ko? Nasaan na kayo? Halika na dito. Wala pa. Balik na kayo. Sinachop-chop pa yung frozen spaghetti eh. Oh my gosh. So, yun. Wala. So, to sum it up, kung fresh grad kang dentist and you don't have enough capital, wag muna. Mag-career ka na lang muna, di ba? Yes, build up your career, your skill, your everything habang nag-iimpok ka ng pera pangtayo ng support. business mo. Yes, so yun yung if I would have given a chance, if I would have given parang, uy, ganito yung gawin mo. Siguro, yun yung gagawin mo sasabihin sa ko sarili sa mo. sarili ko na, huy, habang 450 or 550 pa lang yung sahod mo, mag-aral ka ng ganito, ng ganito, ng ganito. Ganun sana. Kaso, yan nga, andito na tayo. So, learn from that mistake daw, sabi ni Doc Lev. Oo. Diba? So, last question, Doc. Kung makakausap mo yung younger self mo, ano naman yung sasabihin mo sa kanya? Bukod dun sa yung mag-career ka muna. Okay. Yung younger self mo. Younger self. Yeah. Okay. Anong age ba to? How young ba ito? I would have told her to make time sa passion niya. Like, go make art. Mag-art ka, mag-photo ka. Gawin mo yan lahat. Kasi ang nangyari sa akin, pagod na ako. So, bukas nila. So, no, go make art. In a sense, or in shortcut,
Gawin mo yung gusto mo talagang gawin. Kung napipilitan ka lang mag-dentistry noon, tapos pinromise sa'yo na after this, pwede mo naman gawin. Pwede talaga. Gawin mo lang. Huwag ka magpa-consume sa now. Sa now. Oo. Don't be ng sobrang consumed na yung kailangan ko ibalik to, kailangan kong gano'n. Hindi. Oo. Kasi parang mas happy sana kung nagagawa mo yung gusto mo. Yung gusto mo talaga. Yes, while doing all that. Yung sa akin naman, in a sense naman, pwede ko naman sana kasi gawin. Pero I opt to uy, pre, punta ka dito, ano tayo, ganyan naman ako ng mga friends ko. So, ay, pass muna ako. Yun, nag-start yun, actually, nagkaroon ako ng car ng college. Yung parang responsibility na parang ayoko magkamali. Sa mom ko, na ayoko magkamali. Sabi niya, basta pag may car ka na, umuwi ka after class, pagdating mo sa bahay, kailangan alam ko na nandun ka na. I lost friends. I lost a lot of friends that time kasi on the dot. On the dot Uuwi eh. ako. Point A, point B lang. Oo. Tapos Bawal ano ba yun? detour. CEU Manila, tapos yun yung Maynila Days, tapos pupunta ng Cavite. Alis ako sa school ng 5:30, 10 o'clock nasa Coastal Road pa rin ako. Grabe, Nakaka-uwi ako around 10:30, 11:30. Grabe. Yung pagod na yun, versus pag umalis ako after hours, usually kasi noon nagdo-dorm ako, uuwi muna kami after class, mag-change ng clothes, magpapahinga, and then mag-meet up kami with friends, gagawa ng homework. And then magre-review for a while, and then tambay na. Yeah. Noon. So, siguro approximately by 10 o'clock, tapos na kami, pauwi na kami, matutulog na kami. Yeah. And kung sinunod ko sana yun, kung nagstay behind ako sa area ng school, catch up with friends, do homeworks with them, and eventually nga, alis ako ng 10. Makakarating ako sa bahay ng 10:45. 10:45, no? Kasi wala nang traffic rush. Yeah. Wala nang everything. 45 minutes lang yung travel time. Pag uwi ko, matutulog. Liligo na lang, tutulog. Kasi nagawa ko na nga yung homework ko kasi I stayed behind. So, yun, naging baliktaran, no? Nakarating nga ako ng bahay, pagod ng 10:45, same. Pagod, kasi hindi pa natatapos yung assignment. Gagawa pa akong assignment. So, parang kung maibabalik ko lang, tell myself siguro earlier, no, spend time with your friends, explain it to your mom. Hindi ko kasi in-explain sa mom ko. So, hindi niya alam na 10:45 p.m. uuwi ako. Akala nag-traffic lang yung nilaban ko. So, hindi ko kasi in-explain yun. And then, yun, feeling ko naman pag in-explain ko, maintindihan niya. So, yun lang yung naging ko dati na, yun, simula nung kasi consume na ako sa responsibility. Hindi naman sabi ng nanay ko bayaran yung utang sa hospital eh. Feeling lang ako. Ka lang, nagpresenta ka. Oo, parang feeling ko kasi nga, ang dami nang ginastos sa akin. Tapos may gastusin bago. Parang dapat tutulong ako. You want to Oo. Wala naman ako natulong. 450, 550 for a month. Tutulong nun, di ba? Pero, ayun. So, I guess, parang top na, chill lang. Oo, hindi mo pasan ng mundo. Kasi, basically, hanggang ngayon, yung parents ko, sinusuportahan yung business. Yung business? Well, it's okay lang, di ba? Kaso retire. Siyempre, as a child, gusto mo retirement years na nila to. Sa bagay. Ikaw na nagpo-provide. Baliktad na. Ikaw na nagpapalaki. Oo, dapat ako na nagpapalaki. Wala pa. So, I guess siguro lang, kung mas nagawa ko lang yung mga bagay dati ng mas informed and everything, siguro ngayon, ako na. Pero yun nga, like I said, wala ka dyan kung hindi dyan yung nilagay sa'yo ni Lord, ni Papa God. So, andyan nga kasi He's getting you pruned and ready to the bigger things. Na hindi mo makakayanan yung bigger things na yun when hindi mo ito napagdaanan. So, I guess this is that. Yun. So guys, that's for the David Show for tonight. Ayan. Once again, Doc Lev, thank you so much for sharing your story. Very inspirational. Talaga? Promise, sobra kasi. Diyos ko, di ba? Diba? Yung kayo na mag-judge. Grabe. Parang, ewan ko na lang kung lahat kakayanin. Grabe. Pero pinakita ni Doc Lev na despite of everything, diba? Ang dami. Kumbaga,
binaksak na sa'yo yung problema. Pero guys, you see, Doc Lev is still here, still smiling, talagang go pa rin, and Oo. syempre someday yung business mo, magbo-boom yan, magugulong yan. Yeah. So, And- dito lang muna siya sa pan ko. Oo, Baby dyan ko pa muna, lang siya. baby pa siya eh. Yes. Pero once na nag-big na yan, talaga naman. Baka Yes. ikaw na yung parang Starbucks dyan. Oh, Susunod yung clinic. akala ko Alphamart eh. Malay mo Bawat na. barangay. Diba? diba? Barangay, no? Ikaw na yung, yung nagsusupply ng dentist. Ikaw na yung nagsusupply ng dentist. Ganon. Ayun. So, yun lang. Yun. So, ayun. Thank you, ah. Thank you for having me. Sarap magkwento. Yes. Thank you. Thanks!